Mga ka-crypto, kapag ang market ay tahimik, dito po kadalasan nagsisimula ang malalaking galaw. At ngayon sa XRP ay nasa ganitong yugto. Sa monthly chart, ang kanyang Relative Strength Index or RSI ay nasa level or value na 54. Hindi po ito overbought, hindi rin siya oversold. Pero para po sa karamihan, parang boring. Pero para po sa mga marunong magbasa ng cycle, ito po ay warning or babala at saka opportunity sa iisang frame. Ayon po sa analyst na si Chart Nerd, ang ganitong RSI level ay madalas makita bago ang isang reset. At historically, ang mga reset na ito ang siyang naghahanda kay XRP sa mga malalakas na rally. Kaya ang tanong ngayon, handa ka bang maghintay o matatakot ka sa susunod na dip? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, paano nga ba ginagamit ni Chart Nerd ang RSI bilang cycle indicator ni XRP? Para maintindihan po natin ito, kailangan nating balikan kung ano po ba ang RSI. Ito po ay momentum indicator na sumusukat kung sobrang init o sobrang lamig na ng isang asset. Pero sa monthly time frame, iba po ang bigat nito. Ayon po kay Chart Nerd, sa XRP ay may repeatable behavior. Kapag nag-consolidate, bumababa ang RSI, nag-reset, saka biglang sumusugod pataas. Hindi po ito haka-haka. Ito ay nakita na noong taong 2016 hanggang 2017 at 2020 at muli nitong nakalipas lamang na taong 2024. Sa bawat cycle, may konting sakit muna bago ang explosive na galaw. Kaya para po sa mga long-term traders at saka investors, ang RSI ay hindi lamang po number. Ito ay mapa ng pasensya. Ngayon ay ano po ba ang nangyari noong mga nakaraang fourth quarter cycles ng XRP? Yan, balikan po natin ang history dahil dito malinaw na makikita ang pattern. Noong taong 2017 cycle, bumaba po ang RSI ni XRP sa bandang 47. Kaya yan po yung pinapakita ni Chartner dito sa kanyang chart na ito. Marami po ang sumuko, marami ang nagbenta. Pero pagkatapos nito, sumipa po ang RSI pataas hanggang sa overbought levels na 74 hanggang 95. At ang resulta, isa po sa pinakamatinding rally sa kasaysayan ng XRP ang naganap. Ganito rin ang nangyari noong 2020 at saka 2024 na fourth quarter cycles. Parehong-pareho po ang pattern. Reset muna bago rally. Kaya kapag sinasabi ni Chart Nerd na may echo ang kasalukuyang cycle, hindi po ito coincidence. Ito ay statistical rhythm. Ngayon, bakit po ba inaasahan ang posibleng short-term dip bago ang rally? Ngayon, maging malinaw po tayo. Ang bullish setup ay hindi ibig sabihin tuloy-tuloy ang pagtaas. Ayon kay Chart Nerd, posibleng bumaba muna ang RSI sa bandang 47 hanggang 50. Kapag nangyari ito, pwede pong bumaba ang presyo ni XRP sa price range na 1.50 hanggang 1.90 dollar. Para po sa mga short-term holders, masakit ito, nakakainis, nakakatest ng ating emosyon. Pero historically, ito ang eksaktong zone kung saan naghahanda ang market para sa susunod na leg up. Ang dip ay hindi po parusa. Ito ay proseso. At sa XRP, kilala sa ganitong ugali. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng RSI reset para sa atin bilang mga traders at saka investors. Kapag nag-reset ang RSI, hindi po ito weakness o kahinaan. Ito ay paglilinis ng momentum. Ang mga over-leverage ay nalalaglag. Ang mga impatient ay umaalis. At ang natitira ay ang may malinaw na plano. Para po sa mga traders, ito ang panahon ng observation, hindi po over-trading.
Para po sa mga investors, ito po ang yugto ng strategic positioning. Dahil matapos po ang reset, madalas mag-shift or magbago sa XRP mula sideways consolidation papuntang mabilis na pag-akyat. Hindi po ito biglaan, pero kapag nagsimula, mahirap na po siyang habulin. Kaya ang tanong, saan ka lulugar sa cycle na ito? Ngayon ay paano po nagbabago ang trend ni XRP pagkatapos ng RSI reset? Ayon po kay ChartNerd, ang monthly RSI ang siyang nagsisilbing kompas ng trend shift. Kapag tapos na ang reset, madalas sumusunod ang aggressive buyers. Dito po pumapasok ang momentum traders, institutions at saka smart money. Sa XRP, mula po sa pagiging tahimik, biglang nagiging dominante sa market narrative. Ito po ang phase kung saan ang dating resistance ay nagiging support at ang dating duda napapalitan po ng FOMO. Kaya ang mga nakakabasa ng cycle ng maaga, sila po ang may advantage. Hindi dahil swerte, kundi dahil sa disiplina. Ngayon ay may panganib ba kahit bullish ang setup ayon sa RSI? Oo, at mahalaga pong pag-usapan natin ito. Ayon po kay ChartNerd, may posibilidad din ng bearish divergence tulad po ng nangyari noong taong 2017. Ibig sabihin kahit umaakyat po ang presyo, maaaring humina ang momentum. Ito ang madalas nauuwi sa blow-off top. Kaya hindi po sapat ang pagiging bullish. Kailangan po ng risk management. Kailangan ng malinaw na exit plan. At ang RSI ang siyang gabay. Hindi po siya garantiya. At ang market, kahit gaano po ka-bullish, laging may kakayahang gumulat. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung may isang salita na summary ng analysis na ito, yan po ay walang iba kundi ang word na pasensya. Sa XRP, ayon kay ChartNerd, ay nasa gitna ng proseso, hindi po sa dulo. Ang short-term volatility ay maaari pong kailanganin niyang magbago yan sa kanyang long-term reward. Para po sa atin, bilang mga investors or holders, ito po ay paalala na ang market ay hindi minamadali. Ang mga marunong maghintay at marunong magbasa ng signal, kadalasan sila po ang tunay na nananalo. At kung magkatotoo po ang cycle echo dito, maaring ang susunod na galaw ni XRP ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng karamihan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.